Hello po mga ka-crafty and welcome back po dito sa ating YouTube channel. So for today, gagawa po tayo ng box na ang size niya is A5. Okay? Pwede po siyang lalagyan ng mga notebooks or maybe notepads na pang-gift natin this coming Christmas. Actually, hindi lang siya pang Pasko talaga. Pwede siya kahit anong occasion, pang birthday or wala lang, pag trip nyo lang na mamigay ng regalo sa mga kapwa ninyo, di ba? And hindi lang po siya, hindi lang siya parang faith-based theme, ganyan. So, nilagay ko lang to as samples, pero you can always use them sa gusto nyo. Pwede pong gawin kahit sa birthday giveaways. Basta i-edit nyo lang po yung template natin. And by the way, our templates po is mostly talagang mga drag and drop po talaga sila. Okay? Hindi po lahat, pero kadalasan po sa ating mga templates is drag and drop templates. So, as you can see po dito sa video, kasi nagvo-voice over lang po ako ngayon dahil yung voice na ni-record ko nung ni-record ko yung video is very, very mahina talaga and ang daming noise everywhere. So, I decided na i-voice over na lang. As you can see dito po sa video natin ngayon, meron po akong hawak-hawak na finished product na. This is actually made of 100 GSM na band paper. Tapos, nilaminate ko po siya ng hot laminate ng, if I'm not mistaken, it's 70 or 80 na microns na laminating film ang ginamit ko dyan. The problem with this one that I made is okay na sana siya, pero ang ginamit kong pandikit is B7000. Okay, ano po siya, dumikit naman, pero may part na madali siyang mabakbak. Siguro hindi tama or kulang yung nilagay ko pang pandikit. Kulang pa sa curing time kasi ang talagang curing time naman po nito is 24 hours, di po ba? And also, maybe if I just put parang yung double-sided tape, mas maganda siya. Okay? So, as you can see sa video, there are two ways kung paano po natin isara itong ating box. Pwedeng nakapasok po siya lahat. So, hindi po natin kailangan ayan, pwede rin siyang nakalabas. So, hindi natin kailangan i-dikit na yung mga tabs niya para two-way talaga siya. Pwedeng isusok-sok sa loob or kagaya sa akin, mas prefer ko po na yung pinaka-lid niya talaga is nasa labas para malagyan ng sticker. Anyway, pupunta na po tayo sa ating tutorial for today. So, ang ginamit ko po dito sa ating video na ito is 100, it's not 100 GSM, I'm sorry. Ang ginamit ko po dito is, meron po kasi akong, eto siya, parang board, para siyang chipboard na medyo makapal na ginamit ko sana dati pero hindi ko tinuloy. So, kaya may mga nakaprint po dyan. Tinday ko siya sa printer ko na i-print na back to back. Nakaka-print po pero pag iba back to back ko, gumagalaw po siya dahil sa sobrang kapal. Okay, I think it's 350 to 400 GSM. I'm not sure. So, sabi ko, sobrang kapal na. Sayang naman. So, tinabi ko. Ngayon, gusto ko siyang gamitin for this box. Gusto ko ng makapal na box. So, ang ginawa ko is nag-print po muna ako sa sticker paper na normal lang, na matte lang siya. Hindi siya yung high grade na sticker paper. Okay, ito lang po yung mga nabibili sa Daiso or whatsoever. Pang label lang talaga, yung pang waybill, ganyan, sticker. Ayan, medyo finiflex ko lang po yung natin dyan, yung ball pen case natin na ituturo ko lang sa inyo kung paano natin gagawin. May nakalabas na po na template dyan sa ating Facebook. So, back to our template. So, ipindint ko lang po sila sa normal na paper. Pang waybill lang. Yung manipis lang siya na papel. Tapos, actually, it's sticker paper pala. Tapos, bala ko idikit siya dun sa board. And pagkadikit dun sa board, lagyan natin phototop ganyan, didikit sa board, dun ko siya ikakat, tapos yun yung i-assemble ko, yung board mismo, para makapal siya. So, yes po, dadako na tayo sa ating mga instructions ngayon. Okay, since naka-voice over tayo, I will probably cut some of the steps in here para medyo umiksi po yung ating video. And yeah, so, una, nilalagyan ko po muna siya ng phototop. Actually, yung phototop ko po na ito is sobra lang siya. So, hindi po mag-fit dun sa A4 talaga. Parang kulang siya, bitin siya. Pero ginamit ko na rin kasi it's gonna be the bottom part. Yung bottom part po kasi, since matatabunan naman yan, hindi naman gaanong lalabas yan. It's okay. And also, pang sample lang naman yung box natin. So,
I'd rather use this one kaysa gagamit pa ako ng bago. So, ayan. Lagyan po muna natin. Ang photo top po pala na ginamit ko dito is glitter photo top from Quaff. Yes po. And reminder, nasa Japan po ako. Huwag po tayo mag-ask sa mga prices kasi wala po ako may bibigay sa inyo ng suggested retail price, okay, ng Philippine peso. Pero kung nagtataka kayo bakit mayroon akong Quaff na photo top or cold laminating film is because pag may nagbabiyahe po papunta dito, especially mga pinsan ko, ganyan, nagbe-visit dito sa amin, mga kamag-anak, ay nagpapadala po talaga ako sa kanila. Wala akong ibang hinihingi ng mga pasalubong, hindi po ako nahingi ng mga yung tawag dito, mga sardinas, or kung anong pagkain na galing sa Pilipinas, hindi na ako nahingi. Bumibili na lang ako dito sa mga Philippine store. Ang pinapadala ko sa kanila talaga is mga crafting materials na hindi ko nabibili dito. At gusto kong itry kasi yun nga, madami ako nakikita sa mga nagbablog sa atin. Sabi nila maganda daw po yung Quaff. That's why gusto ko rin siyang itry. So ayan, na-apply na po yung Quaff natin. So hagod-hagod para wala po siya mga bubbles. Okay? And most of the time hindi naman po pumapalya ang pag-apply natin dito kasi napakadali niyang i-apply. Makapal po kasi yung Quaff. So, yeah. And then, ito naman ngayon, yung pinaka-top, yung sa taas na design natin, yung pinaka-front niya. So, lalagyan din po natin ng photo top. So, ayan. What I always do kapag po maglalagay ako ng photo top is pinapantay ko muna lahat ng sides para siguradong makover siya, yung area. And then, I cut one corner of yung backing niya. And then, yun po muna yung pinipaste ko. I make sure na maayos po yung pagkaka-line up niya bago ko siya i-dikit. And then, the usual, kailangan ilabas muna yung konting backing niya para yun yung pinaka magiging stopper niya na hindi didikit ng buo kaagad yung natin, yung mismong what do you call this? Yan yung laminating film natin. Yan. So, hagurin lang natin. After that, tsaka natin talaga siya ipipress para kung meron mga hindi dumikit na sides or may mga bubbles. Pero usually, hindi na po yan nag-bubbles. Kasi kung nag-bubbles po yan, hindi na po malalabas kasi papel. Mahirap po. Kaya, yan. Pag okay na po yan, so, dadako na po tayo sa ating next part. So, ayun po, bago po natin i-cut, dahil sticker po to siya, kailangan po muna nating idikit dun sa board natin. Okay, so, dun sa original video po is nagkamali po ako, kinat ko na siya. And then, na-realize ko wala pa yung board. So, I'm gonna have to cut again. Sabi ko, magdo-doble-doble yung trabaho natin ito. So, ayun po na. Remember, idikit na po muna natin siya sa board kung gagamit po kayo ng ganitong method. At saka po tayo magka-cut kung ano yung mga dapat nating i-cut, yung mga tabs niya, ganyan. So, mauna po yung dikit natin. Again, ito, I tried my very best na talagang ko siya ng talagang yung sagad-sagad siya sa gilid kasi I thought mapagkakasyahin ko talaga yung dalawang sides, yung bottom side niya at saka yung top side niya, na magkakasya sila dito sa isang lalagyan na to. But unfortunately, hindi pala. Okay, bitin na yung pangalawa. So, eto, isa na lang po muna ang nilagay ko. Okay, the same thing sa paglagay natin ng photo top. Hahagurin lang natin papunta dun sa yung tinatawag nating chipboard, or kung yung gamit nyo is makapal lang na board or whatsoever. Ayan po, ididikit natin siya. And then, pag nakadikit na siya, kakat muna natin siya dyan sa gilid. Ayan o, tinday ko po talaga siya pero hindi po kakasya. So, magdadalawang po talaga ako. Magdadalawang, what do you call this? Dalawang board po talaga yung gagamitin ko. But then again, sabi ko nga, sayang naman itong isa. Tapos, nakakuha ko ng board, maliit lang. So, ang ginawa ko po dyan is, parang yung saraduhan na lang niya, yung hiniwalay ko ng gawa. Pero, at the end, parang naging very, very, pa siya, tawag dito, parang naging mas maganda siya na hiniwalay ko yung sa side ng ididikit ko na chipboard kasi napakadali niyang isara buka. Hindi kagaya nung laminated na ginawa ko na magkadugtong talaga siya. So, yan, I'm gonna cut po muna yung isang side para ma-start na po natin ng
um, tawag dito, chap-chapin, chap-chapin. Ma-start na natin siyang ikat yung mga dapat ikat, tanggalin yung mga dapat tanggalin. And then, itupi, yung mga dapat itupi. Okay, i-score po natin silang lahat. So, i-fast forward ko na lang po sa ditong ano, sa ano na ito, sa mga part na ito. Okay, so darako naman po tayo ngayon sa scoring since tapos na nating magupit yung mga tabs and okay na siya. And may dalawang klase actually ng pag-i-score na ginagamit ko. Minsan ginagamitan ko po ng ganito, ng ballpen na walang tinta. At meron din ako nabili na parang scoring pen na ganito siya. Nagagamit siya sa Cricut machine, I think. Pero since silhouette ako, hindi ko po siya ginagamit. Ginagamit ko siya pang manual na scoring. Pero ang napansin ko lang po, kapag nag-i-score ng diretso siya sa board, I mean dito sa ano nating cutting board, kahit alin pa ang gamitin ko, nada-damage talaga yung pinaka ano niya, phototop niya. Nagagasgas pa rin po talaga siya. So, I can say na it is safe pa rin talaga na kung meron kayong scoring board, mas magandang gamitin po ang scoring board. Kasi tinry ko po siya, nakita ko talaga na scrape yung ano, yung phototop. Tapos tinry ko rin siya dun sa ballpen, using the ballpen, na scrape pa rin yung phototop. So, kahit may ball na siya na umiikot, talaga may scrape pa rin siya. Kasi, matigas po yung sa baba, yung pinaka-cutting board po natin. Kaya, I suggest talaga, nung tinry ko siya sa, ano, sa scoring board, ang ganda na po ng output talaga niya. So, ayan, nakita niyo po dyan, nag-switch ako bigla sa ballpen kasi I thought na mas maganda magiging results kapag ballpen ang ginamit ko. Pero, ganun pa rin po siya. And then, I switched sa scoring board. Doon siya gumanda. Okay, so, advice talaga po. Mag-scoring board po tayo kung meron. Ngayon, kung wala, it doesn't mean naman na hindi na pwede natin gawin. Pwede pa rin naman. Pero, yun nga, mas maganda yung quality kapag dumaan po siya sa scoring board. Mas madali pa siyang itupi and mas napoprotektahan natin yung gawa natin na hindi siya nagkakaroon ng gasgas. Okay, so, i-forward ko lang po para matapos na yung pag-score natin dito sa ating box na ginagawa. So, ayan, after po ng scoring natin, itutupi na po natin siya. Lahat po ng na-score natin na mga sides is madali na po yung tupuin. Ayan. And, kung makikita nyo po, magmamatch siya dun sa gilid. Pag pinold na rin natin, pati yung mga tabs. So, I'm gonna be putting using B7000 na glue. Yung iba ginagamit po is 7,000 or kung yung mga sinasabi nilang oily glue or ano. Basta, ang dami pong iba-ibang klaseng glue ngayon na tignan nyo lang po kung ano po yung maganda para sa inyo. Actually, kung gusto nyo double-sided tape, pwede rin po. But I decided to use this one. And to remind po sa mga gumagamit din ng ganito or sa mga hindi pa at gagamit pa lang, mas madikit po ito siya, magiging tacky siya kapag medyo tuyo na. Okay, so kung ididikit nyo po yan nang basa pa siya, makikita nyo na hihiwalay po. I'm gonna do it here. Yan, isasample ko sa inyo na ididikit ko po siya nang basa pa.
And pagdikit nyo, hindi siya totally talaga didikit. Okay? But it's a good thing to do this nang before po siya matuyo kasi para ma-transfer yung kalahati ng glue dun sa pagdidikitan na area. Kasi ang nilagyan natin, di ba, yung one side lang, hindi naman both sides. So, pag ginanyan mo siya, magta-transfer siya dun sa kabila. Tapos, bubuka pa rin. Nakita nyo yan, bumuka pa rin siya, di ba? Pero at least nandun na siya, tapos nahahanginan, matutuyo. So, parang isang ikot, ang ginawa ko kasi is, isang ikot, ididikit ko muna, lalagyan ko muna ng glue lahat, tapos, ididikit ko muna lahat, para ma-transfer yung glue, okay? Paikot yan siya. So, clockwise lang po ako. And then, pag binalikan ko siya, nandun na ako ulit sa sa unang tab, at nirestick ko siya, dinikit ko ulit. Usually, most of the time, didikit na po siya kasi medyo tuyo na siya. So, again, mas madikit po yung ganitong klase ng glue kapag tacky na siya, kapag natutuyo na siya. And then, pag once na dumikit na po yan, most of the time, hindi na po yan matatanggal. Malakas na po yung kapit niyan. Pero depende pa rin, i-check nyo pa rin po. Yung iba siguro ginagamitan nila ng mga clips dito. I-clip muna nila for the meantime hanggang sa talagang totally kumapit siya. Kasi ang curing time po talaga nito, kung titignan nyo yung instruction, is 24 hours. Yes po, didikit na siya ng ganyan. Pero the longer you wait bago mo talaga gamitin yung product mo is, the stronger it gets, yung pandikit. Pero dahil tutorial ito at nagmamadali tayo, gora lang tayo ng gora dito. Kahit na bumuka pa yan, idikit lang natin ulit. Okay? Pero dyan po sa ginawa ko na yan, hindi na po siya bumuka talaga. Nag-stay na siya talaga. Okay. So, yun na yung bottom part natin. Natapos na. Ngayon, magpo-proceed naman po tayo sa ating top part. Okay? Ayan. So, para po sa ating top part, yung pinaka-saraduhan niya, okay, kumuha ako ng extra na kasi hindi po siya kasya, 'di ba kanina nung sinukat natin, hindi kasya yung para sa top ko. Ang ginawa ko diyan is kinat ko yung sa gilid para makuha ko talaga yung perfect na lapat siya. Bali, ang ginawa ko, yung sa side lang ng kung saan nagfa-flap siya para isara mo, yung side na yon ang hindi ko na sinamad lang sa chipboard. Tapos, ginawan ko siya ng isa pang board na idinikit ko doon na para lang doon talaga siya. And I think dun sa ginawa ko na yun, parang maganda yung kinalabasan. Buti ginanon ko siya. Parang ganun yung naging reaction ko. Ay, buti ganito yung ginawa ko pala. Although, may part na napunit siya dun sa gilid. Kasi nga, I forgot na magkahiwalay na pala yung chipboard doon. Tapos, ini-score ko pa. So, tinusok ko siya dun sa part na yun. Kaya napunit siya dun sa gilid na dapat pala kahit hindi ko nagawin yon since magkahiwalay ng chipboard. Alam niyo po, sa mga gumagawa po ng mga calendars dyan and gumagawa ng mga notebooks, alam niyo po yung ibig ko sabihin na, di ba, hiwa-hiwalay po natin, pinuputol yung mga chipboard. Kaya, pag gumagawa ka ng hardbound notebook na cover, talagang, you don't need to score yung part na yun kasi automatic nakascore na siya. Parang, ipupush mo lang siya ng konti para dumikit ng maayos yung sticker. Pero ang nangyari kasi is matulis yung pang-score ko, tapos in-score ko pa siya kaya medyo napunit siya ng konti. So, i-forward ko po dito para makita nyo po kung ano yung ibig ko sabihin pagdating doon sa pag didikit ko ng dalawang part ng chipboard. So, instead of i-fast forward ko, balikinat ko na lang po siya. Tinanggal ko na yung part na sinusukat ko yan. Ang ginawa ko is pinarehas ko po ng sukat dun sa part na need ko lang. And then, kinat ko siya. Makikita nyo po yung ibig sabihin ko mamaya kapag nakadikit na siya. So, kinat ko siya ng eksakto para po, pag nilagay ko yung isa pang chipboard, ay eksakto talaga siya. Kumbaga, hindi siya magkukos ng problem na kailangan ko pa siyang i-fold dun sa part na yon. Kasi ayoko na nga mag-fold. Kaya kung titignan nyo dyan, ididikit ko siya. Tapos makikita nyo, sakto siya dun sa line. Kung nasan yung thumb ko ngayon sa right side, dun po siya sasakto talaga. So, i-ano ko po dito. Medyo bilisan po natin yung part na to. Ayan, so okay, kung makikita nyo po, binakbak ko po yung one side, one corner ng sticker paper natin para merong pagdidikitan yung chipboard.
Kasi ang hirap po ng ano eh, dumudulas kasi siya, gumagalaw. So at least kung merong part na madikit kahit konti lang, para maging stable na siya, hindi na siya gagalaw. Kasi kita nyo kahit dyan, hirap na hirap talaga ako nung ididikit ko na gumalaw bigla. 'Di ba? See? Kaya yun, malaki naging tulong yung nagbakbak ko siya dun sa one side. Paglapat ng chipboard, ayun oh. So, eksakto na po yan. Hinila ko ng konti dyan, pero binaligtad ko rin kasi natutupi po yung chipboard. So, nalulukot yung chipboard. Ayaw naman natin magkaroon ng bakas. So, ayan, hagod-hagod lang hanggang sa maidikit po lahat yung sticker. Tapos, mapapansin nyo dyan na yung talagang nakadikit is hanggang sa may line lang. Kita nyo yung chipboard, ayan, di ba? Sa may line lang siya. Yan, so pagpatuloy natin, dinikitan ko po siya ng ano, yung isang chipboard pa na kasama dyan. Ang ginawa ko is, finold ko na agad siya bago ko idikit. Para meron na siyang, kumbaga, di ba, ano na siya doon, movable na yung area na yon. Kasi pag talagang sinagad mo yan, dahil makapal yung chipboard, hindi nyo po mamumove yan. So, ang ginawa ko, parang yung ginagawa natin sa mga book covers, nilagyan ko na siya ng konting space in between. Para kapag i-fold mo, okay na siya. Ang pagkakamali ko talaga is, nag-score pa talaga ako dyan. Anyway, dito po sa video dyan, hindi pa ako nag-i-score. Kinukuha ko pa lang yung, kasi very light, ang pagkakamali ko po is, very light po kasi yung template natin, yung sa isang side. Dapat pala nilagyan ko ng outline dyan, para alam ko kung saan ako magkakat. Hindi ko nakikita. So, nilagyan ko muna ng tanda, tapos tsaka ko siya kinat. Yan. Ayan, kinatter lang natin. So, ang nangyari po dyan is, dalawang chipboard po yan. Isa na malapad, tapos isang yung manipis lang, para lang dyan sa saraduhan. Yun. Yan. Di po ba, pag binaliktad yan, makikita nyo po yung ibig ko sabihin. Ayun, meron siya doon na parang pahabol lang. So, tanggalin muna natin itong mga sidings niya ha, para dire-diretso at maganda po yung pagkakagawa natin mamaya. So, kumpletuhin lang po natin. Ayan po, so final cut na yan. Okay? Pwera po yung sa gitna, hindi ko pa nakakat yung window niya. Pero kung mapapansin nyo po, dahil nakahiwalay po yung sa left side niya, yung maliit na part doon, is nakahiwalay yung chipboard. Hindi ko pa siya na, tawag dito, na i-score. Pero, makikita mo talaga na pag yan dinikit, sample, ayan po, didikit dyan, no. Kita nyo, ayan, oh, napakadali niyang i-fold. Kasi nagfo-fold na siya na mag-isa. So, sumasara na siya na mag-isa dahil nga, magkahiwalay yung chipboard doon. Kaya it's a good thing na pinaghiwalay natin doon. So, kung gagamit po kayo ng chipboard, kagaya ko, at gagamit po kayo ng sticker, I think maganda po na gawin yung gawin. Ganon din po yung gawin ninyo. Okay? So, i-score po natin itong mga sides natin ngayon lahat. Ayan. In-explain ko rin po dyan na yung dyan sa dulo, actually yung saraduhan. Kung gusto nyong square siya, square, walang problema. Ngayon, ako, tinry ko lang, kung gusto nyong gawin na parang yung meron siyang design, ayan, kagaya po ng ginawa ko dyan, trial lang naman yan kung anong magiging kakalabasan. And, it so happen, maganda naman po yung kinalabasan niya. Pwede nyo pong lagyan ng shape dyan. It's either, yan nga, pwedeng i-cut ng medyo slanted ng konti para meron siyang kaartihan, di ba? Pero ako, ang ginawa ko, ni-round ko pa siya after. Ni-round ko pa siya para maging mas lalong maarte. Kasi ayoko nang medyo may mga tulis-tulis. Ayan, kasi madali pong mabakbak, di ba, kapag may mga tulis. So, ang ginawa ko is, ayan, medyo parang ni-round cut ko lang siya dun sa part na yon. Both sides. Para naman po medyo, parang social ng konti ang dating. Yun. So, ni-round ko lang siya. Tapos, after this ay,
mang-i-score po muna tayo. So, i-forward ko ng konti dito. Ayan, so na-score na po natin yung mga sides. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na nawala sa isip ko, na magkahiwalay na pala yung chipboard dyan. So, nag-score pa ako. Yan yung naging dahilan kung bakit napunit po siya dun sa gilid. Dun sa isang Tapos napansin ko, sabi ko, bakit ang daling niyang i-score? Tapos tinignan ko, nga pala magkahiwalay dito. So, tignan nyo, kahit hindi na naka sa scoring board, na-score ko pa rin. I-score ko pa rin siya para pantay ka ako. Kasi, hindi ako mapakali, umiiral yung OCD ko, kailangan kong pantayin, pero nandun sa back of my mind na nako, sabi ko, na to, marupok na dito kasi diniin ko pa talaga siya ng maayos. So, after nating ma-score mga ka-crafty, ayan, i-fold lang natin yung mga tabs. Lahat po ng in-score natin, including yung mga tabs, i-fold po natin, okay? Eto po, ngayon, nagka-cut po ako dyan ng window niya because nakalimutan ko. Actually, before tayo mag-score, dapat yan nakat na. Pero nakalimutan ko, so ngayon pa lang ako magkakat. Ang ginawa ko na lang dito, ni-roller ko na lang lahat ng side. And then, ginamitan ko ng X-Acto knife, or yung tinatawag nila precision knife, yung mga corners niya. Kinat ko. Kasi dahil nga po, chipboard ang ginamit ko, hindi kaya ng gunting. Nahirapan ako sa gunting talaga. So, kung siguro yung ginamit natin yung mga 280 to 300 something GSM na paper, pwede pa. Pero since chipboard po yung ginamit natin dito, mahirap po siya talaga. Kaya ang ginawa ko is kinatter ko siya and then X-Acto knife. Okay, ang hirap, X-Acto knife yung ginamit ko po, or precision knife yung ginamit ko sa mga corner. Pwede rin pong cutter yan. May mga nakikita po ako mga crafters na ang gagaling mag-handle ng mga ng mga cutters nila. Even yung hobby ko sa line of work niya, kasi sa wallpaper po siya, okay, yung mga sa walls sa bahay, naggagawa po siya, nagdidikit siya ng mga wallpaper sa bahay. So, ang galing nilang gumamit ng ng cutter, grabe, naiinggit talaga ako. Ayan, ako X-Acto knife yung ginamit ko, pero hindi ko pa rin talaga siya ma-corner, yung ma-perfect yung corner niya. So, at the end, pinaghalo-halo ko pati yung tawag dito, yung gunting, ginamit ko na rin para sa mga sobra-sobra kasi nakat ko po siya pero may mga natira dun sa likod niya na parang mga maninipis na mga boards, cardboard. So, kinat ko na lang using gunting yun para mapalinis ko lang. Okay? So, again, I always use kasi yung silhouette cameo natin sa pagkakat-cut. Dito lang sa pag may mga ganito mga tutorials ako nagma-manual cut para sa mga walang machine. Pero kung tutuusin, kapag gagawin ko po yan lahat, ay ima-machine cut ko po kasi hindi po talaga kaya ng hindi. Sa mga may silhouette cameo, kagaya po sa akin, pwede nyo po yan i-machine cut. Pero, mind you, kailangan po natin sundin yung size niyan as it is. Kasi pag hindi po kakasya yung A5 dyan. So, ang tendency, ang mangyayari po dyan is lalabas po siya doon sa registration mark ninyo, yung mga sa sides niya. It's okay. Basta carry pa doon sa print side niya. Ewan ko lang po sa sa mga ibang cutting machines because I've never used other cutting machine aside from Silhouette Cameo 4. So, yes, Silhouette Cameo 4. So, hindi siya, tama ba? May Silhouette ba? Basta Cameo 4. Silhouette Studio pala yung pangalan ng app niya. So, Cameo 4 lang talaga yung ginagamit ko po. So, ang alam ko lang dyan na ginagawa kong trick, pinapalampas ko siya sa registration mark. So, ang nangyayari is, kinakat pa rin niya pero hindi niya kinakat sa sides. Madali na po yun kasi puro straight line na yung sa sides. Ang importante yung mga intracut, kagaya niyan sa gitna. Mas mahirap yan gupitin kasi may mga may mga pabilog-bilog dun sa gilid. Yan ang importante na makat. So, talagang ini-skip, inahayaan ko na po na kahit hindi nakat dun sa gilid. Tapos minamanual ko dun sa gilid. So, ayan po, kinakat ko siya dyan, and after ko siya ikat dyan, ay lalagyan po natin siya yung nabili ko na sa Daiso, na para siyang cellophane pero hindi, manipis lang siya na, manipis siya na parang pang bouquet, pang flower siya na pambalot na plastic.
Pero nakita ko kasi may design siya na para siyang holographic. So, nagustuhan ko siya. Yun nga lang, medyo pink po kasi yung ano niya, yung meron siyang pink na color. Okay? Kaya kapag dinikit mo siya from the inside, makikita. Hindi kagaya ng mga transparent talaga na kapag kahit didikit mo sa loob, hindi pangit tignan. So, medyo ano siya. Pero, ang cute kasi may parang holographic style po siya. So, ayan. Kita po natin, minamanual ko na lahat. Pati yung mga sobra-sobrang parang mga maninipis na mga natirang mga boards. Tapos, ginunting ko na lang po yung ibang excess kasi hindi na talaga kaya ng ano, ng cutter. Hindi ako marunong mag-cutter talaga. Baka masugatan na naman ako. So, ayan. Gupit-gupit mode. Ayan. Ang cute na niya kapag meron na siyang window. Ayan. Tabi muna natin itong mga yan. And always close our knives para walang masusugatan. Ayan. Lalagyan ko. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na para siyang cellophane na may tint ng reddish. Kaya pag yan nasa paper na siya, kita nyo, may reddish siya na mark kapag nakadikit sa paper. Pinkish pala. Pero ang ganda niya kasi parang may holographic style siya, design. Kaya makita mo talaga ang cute nung ano, nung finished product. So, ginupit ko lang po siya ng size niya. Hindi ko na pinaartihan yung gupit ko dito. Just because gumagawa tayo ng tutorial para mabilis tayo. Pero, kung tutuusin, hindi po ako nagamit ng gunting sa ganyan. Kinakater ko pa rin siya. Tapos, gusto ko yung perfect yung size niya talaga. Para hindi siya yung ganyan ang kakalabasan. Pero, yun nga, tutorial po ito, minadali natin. Kayo na pong balang umintindi. So, lagyan lang po natin ng glue. The same glue na ginamit po natin sa pagdikit ng mga corners, ang gagamitin po din natin dyan. Ayan, medyo inayos ko lang ng konti para hindi kaanong pangit, kumbaga. Pinupit-gupit lang yung mga sides ng konti. Tapos lagyan natin ng parang, what do you call this, corner cut using gunting. Yan. So, ididikit na po natin. Same po yung pandikit natin. It's B7000. Yung sa mga nasa Pilipinas, merong E7000. I don't know kung ano po yung difference nun, pero I think they're the same. Okay? Pwede rin po itong gamitin pandikit sa mga plastic. Okay? Kaya, wag po sa styro. Okay? Wag po sa styro kasi tutunawin niya yung styro. Masusunog po. Yung mga pag gumagawa po tayong mga names, para sa birthday na nilalagay sa wall, diba? Styro po ang baba nun. Wag pong kung may mga ididikit po kayo, wag po ito yung gamitin ninyo. Gumamit po tayo yung pang styro na pandikit. So, ayan, patuyuin natin ng konti para lang mas madali siyang dumikit. Pero, hindi na natin naantay na talagang tuyong-tuyo siya kasi we want it to be movable pa rin, yung plastic. Kasi gusto ko po na hilain ko pa siya after para walang lukot. Kung madikit na po yan, pag dikit niyan, hindi mo na magagalaw. So, maganda rin na medyo basa-basa pa siya pag ilalagay. And syempre yan, I use my roller po. Hindi po para idikit, kung hindi para spread out ko yung pandikit. Pwede pong lagyan natin siya na, i-brush na natin sa una pa lang. Pero mas maganda yung ginagawa ko na ganito. Ano mo lang siya, basta daanan mo lang siya ng roller, tapos ang mangyayari is, magi-spread out na po yung niya, yung pandikit niya. Ayan, so since hindi pa siya ganun kadikit talaga, may time pa ako na hila-hilain. Ayoko nang may lukot. Kita nyo, may mga lukot siya dyan sa gilid. So, I really tried my best na hilain. Buti hindi pa siya tuyong-tuyo at nahila ko pa. Ayan. So, na-stretch ko pa siya para maging maganda yung plastic cover natin. Hindi siya maluwag. Makita mo talagang stretched out siya. Yun. Okay. Ayan. So, tapos yung mga na-score natin, kailangan na nating i-fold. I think na-fold na rin naman yata. Okay. So, ayan. Ngayon, ang ididikit po natin na side, okay, di ba meron po yung glue here. Yun po yung may nakasulat na glue here, yun po yung lagyan natin ng glue. Wag po yung isang side.
Kasi baka magkamali tayo, yung front yung malagyan natin dun sa kabila. Okay? Tandaan po natin yung ididikit po natin, yung walang tab. Yung walang tab po dun sa taas. Okay? Yung sa may window side na walang tab, yun po yung ididikit natin dun sa glue here. Okay? Yun po yung pahabol nating nilagay na board. Yun po yung walang tab, makikita nyo sa gilid, sa mga corners. Yung sa kabila meron siyang parang maliliit na tabs, pero ito wala. Yan, so pagdidikitin po natin dalawa yan. Yan. Pag hindi pa gaanong tuyo, again, sabi ko nga, nagalaw pa siya. Pero okay lang kasi may time tayo na parang ano natin talaga siya, yung maging match talaga yung pagkakadikit niya. Tingnan nyo dyan, nagalaw ko pa rin siya. Kasi hindi pa siya totally talaga tacky nung idinikit ko. Kung tacky na siguro yan, ay nako, hindi ko na yan mahihila at wala na. 'Di ba? Ayan, nagkaroon pa ako ng time talaga na i-adjust ko pa yung mga corners niya, yung mga gilid-gilid niya para sumakto. Tapos, yan, i-press lang po natin. Pag once yan naman, napansin mo na paglagay mo at hindi na siya natanggal, ibig sabihin, natutuyo na talaga siya. So, no need to worry. Ayan po. Yan, dinikit ko lang siya ng maayos para sigurado. And I think okay na siya, madikit na. So, kita nyo, meron siyang tint of pink, yung natin, tapos holographic ang dating. Ayan. Problema, yun nga, sabi ko sa inyo, kung mapapansin nyo dyan sa gilid, ayan, meron siyang parang medyo na punit ng konti dahil nga, in-score natin. Ito pong nilabas ko na to sample. This is a sample of what I did ng earlier, yung kanina. Kita nyo yung difference. Ito talagang nagli-lay flat siya. Yung kanina na laminated, hindi siya nagli-lay flat. Umaangat pa rin siya. Kasi nga, may force. Ito wala dahil dalawa siya magkahiwalay siya na na board yung ginamit natin. Then, ayan. Na-explain ko po dyan na yun nga, lahat po ng tabs sa loob ng box. Puwera yang sa dulo. Okay? Lahat ng tabs, paloob po yan. Papasok sa loob, okay, yung maliliit din na tabs ipapasok sa loob. Pwede yung sa dulo kasi ang ginawa ko po dyan is sticker style. Okay, it was made to be sticker style ang pangsara. Pero nasa sa inyo po yon, kagaya nga ng sabi ko, crafter tayo, kung gusto nyong ganyan, ipasok siya sa loob, okay din. Okay din, kung gusto nyo nakapasok. Pero ako hindi po kasi nakapasok ang style ko, nakalabas ang style na gawa ko dyan. Ayan. Ang nakapasok lang yung mga tabs. Ayan. Papasok natin lahat ng tabs. Kahit yung dun sa likuran na tabs, nakapasok yan. Itong sa dulo, nakalabas po yan. Kasi what I did there is I put sticker na pang seal po doon. Okay? Pero again, as I said, nasa sa inyo po yan kung gusto niyo na nakalabas lahat ng tabs naman at idikit nyo lang using glue. Tapos, ayan, ididikit nyo dyan sa glue, ganyan yung mga tabs. Tapos, ilalabas nyo lang, nakalabas na ganyan. It's up to you po yon. Pero, hindi ko po kasi siya type na ganyan kasi bumubuka naman dun sa taas at saka sa baba. So, ipapasok po talaga lahat siya. Yan, lagyan natin ng laman. Yung notebook at saka yung notepad na ginawa ko po. Yung notepad po, derived lang, galing lang po sa notebook yan. Tapos nilagyan ko lang siya ng book binding tape sa taas na nabibili. Dito po sa Japan, book binding tape ang tawag. Ewan ko lang po sa ibang bansa, dyan sa Pilipinas, di ko rin sure. Yan, may nabibili po kaagad na naka-pre-cut o yung naka-roll siya. Okay, yan po yung ginagamit ko sa mga notepads ko na nilalagay ko sa taas or sa gilid, or sa mga libro na naka-stapler, nilalagyan ko rin po ng ganyan. Yung iba-diba na mga template, meron silang ganyan, na parang may color dun sa gilid na pag finold mo. Actually, dito po sa Japan, meron talaga nilalagay na tape na ganyan. Hindi siya basta fold lang, nilalagyan lang tape, kasi para hindi nakalabas yung stapler or yung kung ano man yan, kung tinahiman yan, hindi nakalabas yung tahi. Yan po yung ginagamit dito. Especially mga notebook nila dito na Kokuyo brand, lahat po may ganyan. Ayun po, dinikit ko lang siya. And then, nilagay ko rin lang yung pinaka-cover niya. Which is, naka-laminate ito, I think, ng 30 microns. Kaya glossy siya. Nilaminate ko po siya para matibay din. Yung pinaka-cover niya. Ayan. Tapos, hanggang sa likod po yung tape niya. Ayan, isasama natin dyan. So, dalawa po yan. Okay, so, makikita nyo hanggang 2 cm. Pwede pong i-accommodate sa loob.
nung gift box natin. Ayan, nakita nyo, nilagay ko sa loob yung mga tabs. Lahat po ng tabs nasa loob. Puwera yung pinaka sa labas niya na itong mahaba na tab dyan, yung ginupit natin kanitang nilagyan natin ng design. Hindi ko po yan pinasok kasi I wanted to put sticker in there, which is maghahanap ako as of nakita nyo yung a touch of pink dun sa natin, dun sa ginamit natin na plastic dyan sa window. Ayan, meron ako mga stickers po dyan, mga instruction stickers, mga freebie stickers, kung ano-anong mga stickers ko nandyan sa lalagyan. So, kukuha ako ng isa na pwede kong ilagay. Actually, nang hinayang ako dyan kasi sticker paper ang ginamit ko po dyan sa pang-cover natin ng book. Sana nga dyan sa bandang gitna, 'di ba? Kasi tinanggal natin yan, may window dyan, 'di ba? Sana naglagay pala ako ng mga stickers dyan. Sayang, oo. Ayan, 'di ba? Tinapon lang natin yan. Sticker po kasi yan. Pwede po tayong maglagay ng sticker dyan na iteterno nating ilalagay dyan. Kung gagamitin nyo po ang method na ito, na sticker tapos ilalagay sa chipboard, pwede nating gawin na maglagay tayong sticker na sana kumawa din ako ng cross style, ganyan. Tapos yun yung idinikit ko doon para terno siya. Pero anyway, marami akong stickers, so kumuha na lang ako ng isa sa mga stickers ko and ito yung ipang sasara ko dyan. Okay? Again, itong mga sticker na to, mga pinapa-freebie ko, tsaka ginagamit kong pandikit ng kung ano-ano. Kaya, hindi po sila madikit talaga. I think bubuka po yan. Pero yes, ganyan po yung concept ng pagkakagawa ko. Ganyan po yung pagkakaano natin. Design natin sa box po na ito. Ayan, makita nyo, wala po, nakapasok po lahat ng tabs. Okay, puwera yung sa gilid talaga. Ayan, bumuka na siya. Dahil nga, sabi ko sa inyo, hindi yan heavy duty na sticker. Pang demo lang talaga. Diba? So, ang cute niya. Ganyan po siya kakapal. 2 cm or 20 mm yung taba po niya na pwedeng i-accommodate niya na kapal ng mga books na ilalagay sa loob. Actually, kahit book, pwede po dyan. Basta ang size po niya is A5 size. Below, kasya po yan dyan sa loob. Kahit hindi po notebook, kahit hindi journal. Okay? Pwede rin po ninyong lagyan ng kung ano-ano na mga gifts na gusto nyong ilagay dyan sa loob. So, yan po. Ganyan lang po yung natin. Ganyan po yung pinaka-tutorial na natin. And yung nga po palang ballpen natin, ballpen box, is ganun din. 2 cm din yung kapal niya. So, pwedeng nyo talagang iset dyan, tapos i-ribbon lang. Lagay nyo sa gilid yung yung ballpen box, diba? Tapos, puro drag and drop po yung mga natin, mga mommies. Yung mga templates natin. So, pwede nyo pong pagterno-ternohin yan. Iterno nyo yung journal, i-drag and drop nyo yung pinaka-cover niya, tapos i-drag and drop nyo kung anong ginamit yung cover, igamitin nyo rin para dyan sa box, and then para dun sa ballpen box natin, di may one set na po kayo, ballpen box, tapos may journal box, and then the journal sa loob. Isang set na buo na po yon. Pwedeng-pwede na po natin na i-bundle, tapos yung ballpen box, pwede nyong ilagay dyan sa taas, ipatong lang, and then use a ribbon, i-ribbon nyo sila all together. Ay, diba? Di meron na tayong instant na na pangregalo. So, yun lang po mga mommies. Tatapusin ko na po ang video dito. Again, voice over lang po lahat ang ginawa ko dito. Kaya may mga part po na hindi po nagmamatch dun sa natin nasira. Kasi yung voice dun sa kabila kanina, may mga noise ang pangit. So, thank you po sa panonood ulit ninyo. And I really hope na watch po tayo ulit sa next natin na video, and ilalagay ko po dito sa comment section yung link po ng ating mga boxes. Okay? Maraming salamat po. Again, salamat po talaga sa pag-support ninyo sa akin. God bless you po and see you sa next video. Bye-bye!